Sandali lang ha. Sandali lang. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. 10 na lang tayo. 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aakti lang nga, di ba? Saan ba ako mag-umpisa, ma'am? Parang gulo-gulo ang isip ko, di ko alam saan ako mag-umpisa. So, since si Pastor Kibuloy nag-invite sa atin dito, gusto niyo makarinig ng kwento? Alam niyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Tapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatirahan nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, mag-review lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito may pasamahal ng bayad. So, aral na ako nag-aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpa-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nag-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao. Paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, sa kanilang nalaman, hindi pala yun siya reporter o newscaster. Ministro pala yun. Kaya nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before mag-start ang yung gathering namin. Gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, hanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Diba, nandun may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagpagkantuhan, tapos may yun na nga, bago nag-umpisa kasal. So, yan ang ko. Walang kriminal sa grupo ng KOJC. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho. Tsaka, Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga ng birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami nun presidente pa siya noon, pinakalas na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niya, puro ng Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Wala kang kaso di ba? Walang kaso. Anong nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao.
sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kami business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pupunta kami sa kanila, iimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi kami pinababayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi ko gano'n. Saka, kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, naihiram lang kung tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa Nino? Ganun kasi silang dagat doon eh. Yun lang namin. Sabi ko, wala kami business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano. Wala din akong binibenta sa kanya. So yan yung kay Pastor. Tsaka, isa ko, dito ho talaga, ako importante sa akin, yung totoo ng tao, totoo ng kaibigan. Mahala na, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan. Alam niyo, may tindahan mo ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga yung nagtitinda sa sidewalk. Kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto ko makausap yun, maghahalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, nung sabi ko nga kay noon nalaman dito pa sa Pastor, ang tayo mo man yan, totoo. Inoveron man siya ng tao. Hindi kaya mabuti porket ano kayo. Help me. Hindi kaya nagtatago ako kasi ayaw ko maimbita sa kung saan-saan na ayaw ko pumuntahan. Ayaw ko makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung naharap ko. Diba? Buti pa to. Pag palakpak. Pag sinabi mo, pangit ka, aligid. Sasabihin niyo, diba? Ayaw ko ng pahala na yung ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former President, nakapuntong, bigla ka na lang magulang. Kaibigan mo namin to. Bakit biglang nandiyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am, wala na sila. Okay lang. Ganun talaga. Wala na. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng sama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former President. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kitapin talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin at ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yun, mas ginagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan, yaya ni Namira ngayon. That means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, dito ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So, ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato nun, di ba? Sa sofa siya natutulog. Ako, labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman ano mangyayari, ano talaga. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw kang ipapasok ang papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court.
So, tapos sabi niya, paano yan? Halika, labas tayo, uli natin. Tapos sabi niya sa akin, Mama, may nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan, meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito ka kapal. Hindi ako mapakaliit kasi siya eh. Ikot ako dito, nataka ako, bakit may aeroplano maingay sa labas? Nang maandahan ka kung kagaya, magmula pagdating namin doon hanggang gabi na yun. So, nung napuslit ko, yung napirmahan na niya yung document, di ba kita niyo na nangyari? From paglabas namin, di ba kita, wala namang, sino hindi nakakita nun? Sino hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba, nasa social media lahat? Oo, di ba, alam ng lahat, di ba? Guys, like muna kayo dun sa ating live. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng ito, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam ko, ma'am, paikot-ikot ako doon. Ang anak ko, sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lulunin, ma'am. Hindi ko kaya lulunin. Kasi natakot na ako doon sa nangyari kila Pastor. Alam ko anong gagawin. So, tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired siya. Retired policeman na tayo siya. Sabi ko, maski awa na lang. So, hindi siya, wala talaga, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami eh. Hindi na kami, hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung, hindi ka makaganyan, kasi nandiyan sila eh, dikit na dikit eh. Hindi ka makasipa. Nung nakita niya nakita niya na naharas na kami ni Kitty. Kasi ginagano na nila, hindi walay na nila si gano'n ka sa akin eh. Kaya sabi ko, balik niya anak ko. Sabi ko gano'n, di ba? Pati ako, nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagpusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong. Sabi yung lawyer, yung mga lawyers, para samahan kasi pinipigilan kami eh. Wala na talaga akong magawa. Kaya yun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng aeroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng mga anak ko, yung buwan mo yung Kitty. Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami, di ba? Tapos, may isang paek-ek. 10 oras kami doon, may dapat ginawa ka, di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin, right? Yun ang anak eh. Wala na, hindi na hindi lawyer. May hand ka doon eh. Kasi, related sa iyo yung nakaupo. Di ba? Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas sa mga maraming abuses. Doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. Diba? Hinahanap nila doon, pinagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon, magpa-MK ka. Diba? So, yun ang ko. Kasi ang bilin talaga sa akin ni Presidente, sa amin, sabi niya, 10, Duterte. Duterte
talaga. Duterte talaga. So wag niyong kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito, wala na eh. Ultimo tayo, wala tayo eh. Ako, contributor ako ng SSA, ng PhilHealth, wala na, di ba? Wala na eh. Parang walang ibang tao dito sa Pilipinas, sila lang. Parang ang buhay mo at buhay ko, buhay ng anak mo, baliwala. Di ba? So, kailan tayo? Kailan tayo kikilos, di ba? Parang ano na eh, parang, sabi ko nga, kanina doon sa kasama ko sa loob, hindi kaya mas mabuti pa sa China si communist, pwede magsalita. Ngayon, magsalita ka lang, kung ano-ano gagawin sa inyo, ang mga vlogger, ano ginagawa? Di ba? Social media, yan ang free, yan ang binigay sa atin. Hindi mo kailangan magbayad sa isang mainstream media para makapagsalita sa social media. Ngayon, pinagbabawal nila yan. Baka sa sunod, paghingan ninyo, bawal na. Ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, may calls kami Tuesdays at Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko dito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw niya yung iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si pala, ganito, lahat, kwento ko. Ay, si Kitty, nag-text, sabi niya, sinabihan pa naman ako ni Kitty na, ma'am, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala ako na lang daw, siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty. Kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, ako, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, iniba ko na ng topic, nangyari masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari yung birthday party nila ni Mila. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain ko na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko, umiyak na ako na, sorry talaga, kasi papa mo, sabi niya, pag ikaw kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isang kwarto. Sorry talaga na, intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya eh. 6 years eh, di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige ako iyak, nagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Naanuhan ako ng loob kasi yun nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yung yung klase ng tao na alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung Kitty ko, may yan siya eh, nagtitherapy yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, 21 anyos, natutulog yan sa tabi ng papa niya. Ang
papa niya magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kahit hindi magkapareho, magkaiba man sila na lang. Pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ng tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin nila ng tatay niya yung TV, tapos yung aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty, 16. Tapos, yung kulambo ng tatay niya, alisin niya. So yung papa niya, reklamo sa akin. Kung sabi mo nga yung anak ko, sabihin mo ito sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako, wala lang ako. Mabigyan nila ako kasi isa gusto sa siya naman gusto niya palipati kasi naawa na din ako, hindi na makatulog. Tsaka pag nung nag-aaral siya sa Manila, sabihan niya ako pagka nag-ano na naman siya, may moment siya, ma, kailan papuntahin mo na si Dada dito, wala man siya trabaho. Gano'n lang sabi niya, kasi pag gusto niya magbantay sa kanya, bakit ano ba ginagawa ni Dada dyan? Wala man siyang trabaho. Yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng aeroplano. Ano na ba? Siyempre, matanda na. So hati ako ba? So yan ang dalawang sakit ng dibdib ko. Kay former president tsaka sa anak ko. Kaya nga ngayon yung anak ko, naawa ko, nahinog sa pilit. Kita ko biglang nag-mature. Bigla talaga nag-mature, parang overnight nag-mature siya. So, dati yan, yung hindi niya kasi makuha sa akin sa tatay niya, pinadaanan ko sa tatay niya. Ganun yata pagkababae ng anak, di ba? Sa tatay niya, kaya, minsan yung si Ninong Bong niya, sinabihan na iyak ko yung iyakan kami ni Senator Bong, patawag na iyak. Kasi kilala niya rin iyakan kami sa telepono. Tapos, kinex, lalo kasi umiyak, kinex siya na sinabihan siya na anak ko na, Ninong, ikaw na lang muna ang kanta ko kasi wala akong sinabihan niya. Kasi nga yan, yung hindi niya na ako ang yung disiplinaryan ako So, hindi niya makuha sa akin, doon siya sa tatay niya. So, yung presidente siya, ginawa niya lahat, di ba? Gusto niya maging maayos ang pamilya, walang adik sa pamilya. Kasi, nung sa Davao, may kapitbahay kami doon, former teacher siya ni Congressman Paulo, Congressman Pulong. Lumapit, mayor pa siya noon, lumapit. Sabi sa kanya, natatakot daw sila mag-asawa kasi adik yung anak nila. Sila ang nag-aaway, pagka kunyari na pagalitan, bakit yung pinagalitan? Gising sila buong gabi, adik yung anak nila Takot sila gurgurin Yun yung niya. Naalala ko nung pag-ikot namin, halos lahat nun may placard, di ba? Mayor, ang DNN ko, adik. Lahat, di ba, nung naalala nyo, 2016. Alam mo, ako lang talaga ang nag-refuse. Hindi ako nagpakalbo, di ba? Kasi naaway ko siya nun Alam ko kasi magtatrabaho siya Wala siyang pakialam. Basta gagawin niya yung panunumpa niya. Ganun siya na klaseng tao Ganun pa siya Hawak ko Kitty yung Bible. Ganun siya Kaya nung araw-araw na siya umalis, pinapakain ko siya ng sermon, nagagalit siya. Tuwing kumakain kami bago umalis, sabi ko, pag tumakbo ka, ganyan-ganyan, wala ka ng privacy, ganyan-ganyan, lahat.
Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga nung tatlong ano na yun na tumakbo siya. Pero wala, nung nakita ko na nung first na ano sa Cavite, nakita ko na yung ano ng tao eh. Tuwing mag-a-announce siya ng ano against sa mga drug addict, alam niyo ma'am, kahit saan ako ma'am, tumatayo ako ng bigla ako napapatalo. Kung ako lang masunod, Hilario, lagay ko dyan plug ng China. Tingnan natin. Kasi iniisip ko yung Lalo kayong iiyak, ilagay namin dyan yung plug ng China. 12 years na siya ng ma'am eh. Diba? Yun ang ano ko kasi siya lang yung ano eh, siya yung minor pag walang posisyon sa gobyerno. So yun ang ano ko, alam ko talaga yung panunumpa niya, gagawin niya talaga. Kaya ayun, lahat ng mga may sakit, PGH, magkano ang budget nun. Diba ang sabi ng doktor nun, kala nila ang 100 million na budget is one time lang, monthly yun. Napupunta sa mga may sakit kasi alam niya yan eh. Nung mayor siya, alam niya ang pinakaunang inilalapit ng tao, mayor, na ospital, may sakit ang nanay ko, mga ganun, di ba? Wala talaga, katawan na niya ng tao eh. Hindi mo maano yan. Lahat ng pamilya, pag yan ang dumating, kahit na galing karaming ipon mo, diba? Talagang mawawalan ka pag yan na ano. Kaya nga sinabi, health is wealth. Pag nagkasakit na, wala na tayo. So yan ang ano, sabi ko nga eh, kung sino ba nung, sabi ko, buti pa, nagano ka, naging gago ka na lang ng presidente ka. Mas hindi pa siguro masakit, no? Sana ako, sabi mo, nagano ka na lang, namurakot ka na lang, kung ano ginawa mo. Pero hindi eh. Miski na pagod siya, pinilit niya talaga. Miski na sa edad niya, pinilit niya, pinupuntahan niya. Miski na sa marami, alam niya, delikado na pupunta siya, lumilipit Guys, like siya. muna kayo dyan sa ating live. Diba? Lahat ng ano, pinipilit niya, sinagad niya talaga yung katawan niya. Nasagad talaga ang katawan namin. Sulit talaga yung pinasweldo niyo. Sabihin ko sa inyo. Sulit talaga. Kaya ngayong May, bantayan natin yung eleksyon, bantayan natin ang boto natin para sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan. Sana magtilo na tayo, magtanda tayo, magluklok tayo sa gobyerno na hindi yung pansarili lang ang gagawin, yung magpapa-elect lang dyan pagkatapos ng pansarili na nilang iisipin nila. Yung totoo sana may puso para sa tao, mahirap po yun eh. Ito, si President Duterte talaga, may bintang na lahat. Babaero, di ba? Oo. Pero yan, patriotism, hindi ko maano yan sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Kasi hindi niya inantala sa pamilya. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Salamat, ma'am. Salamat. Duterte! Hindi niya inisip, ma'am, na yung meron pala siyang anak, meron siyang apo. Pag nag-warning siya sa kurap, wala. Pag nag-warning siya sa drug lord, wala kami sa isip. Ang iniisip niya, ang pamilya ng ang anak ng bawat Pilipino. Na yung anak ng babae, yung anak ng lalaki, hindi drug addict. Yung anak ng babae at asawa, makakauwi, makakapunta, makakagimik, makabalik sa bahay. Yun ang ano niya. Even hanggang ngayon, nung alam niyo ba na hindi yan siya ayaw niya ng malamig na lugar, sabi ko nga sa kwarto 28, ang thermostat. Ma'am, subukan mo mag-28 na thermostat.
Pero nung pagbaba sa aeroplano, dinala siya ng mga animal doon sa Hague. Sinabi pa niya kay Miguel Diaz. ES, wala siyang pera ng mami. Wala siyang pera. Hindi na siya mahawak na pera. Hindi na alam na magkano na lang yun. Magsabi na lang niya siya lang. Gusto niya kumain, ganyan, pero hindi niya na alam. Wala na yan siya sa pera. Sinabihan pa niya si ES, Bong, bilihan mo ng mga panlamig yung mga kasi walang mga visa yun walang libre na pumunta sa malamig na lugar. Inisip pa niya ibang tao sa sarili niya. Kaya yung maya-maya na lang ako, ma'am, talaga. Hindi ko talaga maya-maya na lang ako lumuluha. Sana mahinto ng luluha ko. Tulungan niyo na lang ako, ma'am, sa dasal, ma'am, ha? Mga ma'am at mga sir. Salamat. So ngayon, May 11, huwag na kayo huwag na kayo lumingon pa sa ibang Halika dito, ma'am, yung may karatula. Yung likod na yung may sa likod. Ay, ika pala. Yan. Alam mo nga, ito sila kasama namin even noong 2016. Hindi yan nagbago. Totoo yan. So yung mga Guys, like ganyan, tuon nyo tingnan. Ang karakter ang tingnan nyo. Huwag kayong mga plastic na maganda lang pakitungo sa inyo kasi okay, di ba? Nasa posisyon ka, doon kayo ito talaga sila, ma'am, hindi kami iniwanan. Totoong tao yan mga yan. Si Bondok, kumanta yan. Pero ngayon nandyan. Si De La Rosa, hanggang ngayon nandyan. Of course, si Bongo. Alam niyo ba si Senator Bongo? Siyempre, wala na siya tingka, ma'am. Siya ang nagpapacheck up sa kanya at saka bumibili ng gamot. Hindi niyo ba alam yan? Hindi niya yung sinasasabi. Basta ang mga gamot niya nakakarating na lang sa amin. Siya ang gumagastos. Hinlo. Nasa amin na yan, mga 2016. Totoong tao. Huwag kayo itong sa lumalabas ng tuwing eleksyon na humihingi lang ng tulong din natin. Boto natin. Pagkatapos, sinitulipad. Pagkatapos, lumilipad. Diba? Pero ngayon, nandyan. Nakaka-frustrate kasi, ma'am. Wala naman siya nagawa eh. Hindi na marunong magsalita. Baling-bing. Lampino, nandyan na yan. Senator Marcoleta, nakita ninyo. Pastor Kibuloy, kinulungan nila. Binitay nila. Hindi bumaliktad. Hindi napipili ng pera. Rodriguez, kita mo anong ginawa. Hindi niya matiis. Hindi niya kayang sabayan ng kalokohan. Doon tayo, ma'am. Hindi yung alam mo ng kalokohan, alam mo ng illegal, hindi sumasabay ka pa rin sa kanila. Ibig sabihin, walang prinsipyo. Huwag na tayo doon sa walang prinsipyo. Of course, is Ipe Salvador. Sabihin ko sa inyo, mga matino na tao yan. Nandyan yan siya. Parati namin kasama. Whether sa anong panahon, hindi pa, mayor pa lang siya. Kasama na namin yan. Hindi mo kailangan bigyan, hindi mo kailangan amuin o anong gawain mo para sumama. Wala, yung talaga, ang nanaig talaga is kaibigan. Yun ang nanaig sa kanya. Of course, si Dr. Mata, taga-Davao din yan. So sana man, bigyan natin ng tsansa. Total, yung mga nandiyan na yun, matatagal na eh. Matatagal na, masyado ng matagal. Sobra na sa institusyon.
revolusyon, apo na nga nila, parang sa panahon pa ng lolo ko pa yata yung iba dyan eh. Subukan natin, ma'am. Subukan natin. So, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. God save the Philippines. Pagdasalaw natin ang Pilipinas. Dasal ang ating sandata ngayon. Dasal ang ating kailangan. Salamat po. Dume!